Hello mga ka-aviation, good evening po. Still Thursday, 28th of September 2023. So, ngayon lang uli ako mag-video para dun sa nagtatanong kung paano kami nakarating dito sa Korea. So, anyway, ang nangyari ngayong gabi ay ngayong araw, tatapos lang ng klase namin kanina. Maaga kaming pinauwi kasi nga Chuseok Day ngayon dito sa Korea. Kumbaga, Thanksgiving nila. So, 4 days nila ang sineselebrate yun. Start ata ngayon, Thursday, September 28 hanggang October 3. Next week, Tuesday. So, matagal-tagal yung bakasyon ng mga regular employee o yung mga wala sa frontline. Hindi katulad ng aircraft maintenance, walang holiday. So, continuous yung roster schedule. So, pero kami nag-undergo sa training ngayon ng Airbus 320 kaya tuloy rin yung training namin bukas. So, regular day pa rin ng training yung Saturday and Sunday. So, kaya pasok pa rin bukas. So, ang tinakil na ata chapter kanina yung chapter 27 yung flight controls. Yung primary flight controls niya, yung rudder, aileron, THS, Trimable Horizontal Stabilizer, at saka yung aileron. So, secondary flight controls, yung mga flaps, slats, and ground spoilers, air brakes. So, konting idea lang kung ano yung nagmamaneuver sa aircraft during flight. So, mahaba rin yung subject. Nakadalawang araw din doon. So, refreshing yun. So, nalalaman muli kung paano nag-ooperate yung mga flight controls, lalo na sa Airbus, kung tawagin siya fly-by-wire. So, mag-i-input ka lang sa computer. So, during after takeoff, nag-autopilot na siya. Kumbaga, less ang cable or halos walang cable pag sinabing fly-by-wire. Lalo na sa Airbus 330. At yung 320 naman, halos ganun din. Meron mang cable, mga dalawa lang, ganun. Pero, ano lang siya, manual operation during kung gusto ng pilotong i-override ang autopilot. So, para doon sa nagtatanong sa huli kong video, kaya kami nakarating dito. Actually, galing kami sa Delta Airlines Manila. So, naka 7 years din ako doon. Kaya lang, nung nag-merge yung Northwest at Delta Airlines, after a few years, nung October 2014, nag-avail na ako ng early retirement. Kasi gusto nila magbawas ng tao sa Manila at that time. So, pero later on, bago pa magka-COVID or during COVID 2019, totally nag-shutdown na rin yung Manila operation ng Delta sa Manila. So, nung resign na ako doon, so hanap uli ako ng ibang trabaho. Napadpad ako sa Palau. Parang ano siya American territory. Parang ka-level niya yung mga Micronesia, Guam. Pero siya, di pa siya American state. Parang territory lang, ang pera nila ron US dollar. Nakadalawang taon din ako ron. Then, after that, yung tropa nakarating na rito. Actually, at that time, nung nag-resign kami o nag-avail ng early retirement, na-interview na kami ng Korean doon sa Manila. 2014 din yun Kaya lang, mababa yung bigay. Sa amin pa raw yung bahay. So, wala kaming idea kung magkano yung cost of living dito. Kaya, at that time, nag-atrasan yung tropa. Pero may exam na yon, may interview, may exam. So, walang tumanggap nun. So,
So, after a few months, nung nakarating na ako ng Palau, yung isang tropa, si Alex Tenerife, tinanggap niya yung offer. So, ano ba tawag dito? Negotiate siya na with accommodation plus minimum na sweldo. So, nakarating sila rito ata noong 2015. Nasa Palau ako noon. Kasama isang tropa, si Arnel. So, nung nasa Palau ako, tinimbrihan ako ni Arnel na mag-apply uli. So, yun, nakarating ako rito 2017. Pero sabihin ko na rin yung background kong konti. Nag-umpisa rin ako sa GenAv, apply. So, on and off din ako sa aviation nung araw. So, ganun lang talaga. Konting paniniwala sa sarili at tiyaga, nakukuha mo rin yung gusto mo. So, sila Arnel ata at saka si Alex, ang pagkakaalam ko, direct hire sila pero gumamit yung Korean, yung Sharp, yung kumpanya namin dito ng agency, yung Aquila, pero wala na rin bumitaw na rin sila So sila yung nag-asikaso ng working visa dito. E7 kasi kami kumbaga iba yung visa namin dun sa mga factory worker na nagtatrabaho rito. So yung agency dito, ilakad yung papeles nila, yung working visa documents. Ang alam ko, hindi na sila gumamit ng agency sa Manila. So, direkta na kagad sila sa Korean Embassy sa Manila. Pero nung ako pumunta rito, kasama ko si Kuya Abe Vicencio, mga magkakasama rin kami dati sa Deltas. Yun ang pinaka-senior namin, si Kuya Abe Vicencio. Sabay kami pumunta rito noong September, itong 2017. September 20, 2017 kami dumating dito. So, 6 years na kami nung last September 20. So, same thing. Ando pa rin yung Aquila, nag-asikaso ng dokumento rito. Pero may partner na sila sa Manila nun. Kaya lang, nangyari ron, matagal din tumakbo yung papeles. So, nung pagkagaling ko ng Palau, halos kami rin ang nag-asikaso ng papeles. Tulad ng pagpunta-punta doon sa Korean Embassy. So, for a short story, naaprubahan naman pero mabilis na yung 2 buwan talaga kung mag-aasikaso ka ng dokumento. Lalo na sa visa, yung mga working visa na sinasabi. Yun ang proseso kaya kami nakarating dito. So, dami kasi yun, transfer of record, diploma, employment certificate. Pare-red ribbon mo ata yun sa saan ba na yun? Basta papa-red ribbon mo yun sa agency sa Manila. Kaya lahat ng mo dapat original yun or photocopy. And then yung red ribbon na yun, isasubmit pa rin dito sa MOLIT kung tawagin nila. Yung Ministry of Land, Infrastructure, and Transport. Under nyo yung Korean Civil Aviation Office dito. Kaya yung mga lisensya ng Koreano rito kung tawagin nila MOLIT license. Yun yung counterpart ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Yung lisensya natin sa Pilipinas, yung ANP. Meron din namang avionics. Ano ba tawag sa lisensya nila? Specialist. Avionics specialist at tatawag sa license ng avionics sa Pilipinas. Yung sa ANP naman, AMT, Aviation Maintenance Technician License. And meron din kami, halos kami lahat dito, meron din kaming FAA license. Iba-ibang istorya. Ako tulad ko, galing ako Singapore. Pagkagaling ko Singapore, so sariling sikap, sariling gastos ko yung pagkuha ko ng license sa US. Isa yun sa mga advantage kung sakali ka mag-abroad ka, siyempre plus 2 years experience. But not necessarily naman, depende sa nag-hire kung kailangan nila ng FAA license mo, lalo na kung mag-handle ka ng American company airlines.
na pupuntahan mo. Pero kung hindi naman, tulad ata ng Qatar, Saudi, ka-up license, okay na yun eh. Parang katulad din ata ron. So, depende sa pupuntahan mo. Kung pupunta ka man ng Amerika, o Europe, UK, sa UK, galing din ako ng UK. So, marami rin ano ron. Kahit, depende. May, pinuntahan ko kasi ron, MRO, base station. Maintenance, repair, and overhaul. Sa Singapore, ganun din sa SASCO. Naka 2 years ako sa Singapore. Naka 2 years din ako sa England, sa UK, bago ako mapunta ng Delta Airlines, Northwest sa Manila, noong 2007. 2007 ako nag-hire sa Manila. So, yun ang istorya kung paano kami nakarating dito sa Korea. And kami lang yung Pilipinong nagtatrabaho dito sa Incheon International Airport. Kami lang ang mga Pilipino. Bali, lima kami. 5 mekaniko, isang avionics, si Julius, tsaka yung bagong dating na si Sir Dick Burtado ng Cebu Pacific, training instructor. So, bali 6 na kami dito. Yun, gusto ko lang i-share yun. Ka-aviation, to those who are not understand Tagalog, I'm just telling about how we came here in South Korea. So, maybe you can translate it in your subtitle, how to translate the Tagalog. Sorry for that. Yun. So, sa ngayon, tamang aral talaga. Ini-enjoy yung training. Ganyan yun. Refreshing. Kung tutusin, ito lang yung second rating ko kung tutusin. Medyo, kung tawagin nila, medyo mas strict yung training ng IASA. Kasi parang level 3 kung tawagin nila. Part 66 yata training, B1 level 3 training, yun ang sabi nila. But hindi ko lang hindi ko ma-differentiate kung ano yung pagkakaiba ng type course sa level 3 training ng IASA. Iba pa yung sinasabing familiarization. Familiarization, it takes only 1 week to 2 weeks lang. Yung type course, almost 1 month. Ito sa amin, halos aabuti ng 2 months. Kasama na exam doon, tsaka OJT. So, yun lang mga ka-aviation. Sana napagtagaan nyo pakinggan o naintindihan nyo kung paano kami nakarating dito sa Korea. Sa mga aspiring mechanic, yung mga freshly graduate, so ano lang, chill lang, apply lang. So, pero the best talaga kung ano yung meron ngayon, kung saan kayo nag-hire kayo, trabaho lang, then experience. So, makakatulong yung malaking bagay. Lalo na kung naka 2 years kayo, then nag-iisip kayo mag-abroad, so subok-subok na yung mag-apply sa abroad. Sa ngayon, walang hiring yung company namin. Actually, before 2019, magka-COVID, talagang plano ng Sharp Aviation K na mag-hire pa ng mga Pilipino sana. Kaya lang, biglang dumating yung last quarter ng 2019, biglang pumutok yung COVID-19. So, 2020, 2021, 2022, talagang halos walang flight, tahimik ang airport. Puro cargo lang ang lumilipad. Kung meron mang airline pa, isa-isa tulad ng Cebu Pacific noon, yun ang hinawakan ko, Hawaiian, tsaka Delta, nabawasan talaga yung mga flight. Pero yung cargo rito, yung Atlas Polar, talagang dire-diretso pa rin, lumakas pa nga lalo. So, ang ginawa ng management ng Sharp Aviation, imbis na ituloy yung plano nila kumuha ng ibang Pilipino, nag-decide sila na kumuha na lang ng mga mekaniko rito sa Korea. Dahil marami ring nagsara rito o nagbawas din ata ng tao yung Korean Air, pati yung Asiana. Parang ganun ang pagkakaalam ko. So, kaya nag-hire sila siguro nasa 10 hanggang 15. Yun yung mga, pero karamihan sa kanila mga certified
certifying stock o mga nagre-release sa Airbus, sa 747. Yun ang karamihan nilang hinire kasi maraming flight nga. Ang eroplano kasi ng Atlas Polar, 747-4 and -800, saka 777. So, yun. So, hindi ko alam kung kailan uli mabubuhay yung kung gusto uli nila ng mga Pilipino na mekaniko. So far, ayos naman performance ng mga Pinoy rito. So, trabaho lang, walang kompetensya, gawin mo lang yung trabaho mo. So, gawin mo yung responsibilidad mo as a mekaniko. Aware ka pag nasa duty ka, syempre. Focus ka lang sa aeroplano mo, syempre, trabaho yan. Pagka may sablay dyan ng konti, sablay sa dokumento, tawag ka ni amo, tawag ka ng boss. So, ganun lang yung attitude. Kung ano yung ginagawa mong pagtsatsaga ngayon, pagsisipag, magandang experience yun. So, in the long run, natututo ka kung paano mo padadaliin yung trabaho. Hindi mo naman kailangan pahirapan yung sarili mo pagka nagtatrabaho ka o nagtatanggal kabit ka ng pyesa. Or kung nakikipag-usap ka sa piloto, sa maintenance control, like Delta sa US. So, you have to listen first to the pilot, what he's trying to tell you, what's the recently problem they encountered during the flight. So, you have to listen first, and while listening, you have to figure out what you have to do initially. Of course, you have to rely to your TSM, troubleshooting manual, or fault isolation manual for Boeing. And TSM is for Airbus. So, sa Boeing, hindi ako masyado kasi support lang ako ron. Pagka libre oras, i-assign ka rin sa Atlas Polar sa 747. So, support lang ako ron. Pero pagka sa Delta naman, sa passenger airline, sa Hawaiian Cebu, so ako yung na-assign na mag-release doon. So, meron lang ako kasamang junior mechanic, isa, dalawa. Masaya na ako pag binigyan akong dalawang kasama. Or may mga partner din talaga ako na pareho kong may rating. So, pagka malaki ang issue, medyo serious ang issue, no-go item yan, nagtutulungan naman, pumupunta yung mga Koreano, so susuportahan ka. Pero kung mga kaya naman, kung manageable, o kaya mo namang i-handle yung sitwasyon, so it's your decision making. Yun yung sinasabi ron. So, lalo na pagka short ground time ka lang, so kailangan within 10 to 20 minutes mag-decide ka na kung i-MEL mo yan or kung gusto mo muna kumontak sa maintenance control bago mo, para ma-confirm mo kung yung mga decision mo, lalo na pagka i-MEL mo na yung aeroplano para makalipad ng on time. MEL ibig sabihin na minimum equipment list. Yun yung pinaka reliever o relief documents para lumipad ang eroplano kahit na may problema to. Kumbaga, hindi maapektuhan ang airworthiness ng eroplano during flight. So, kaya mahalaga yung dokumento, pati yung sinasabing reference. Kapag may ginawa kang isang bagay sa eroplano, kailangan tama yung reference mo, yung aircraft maintenance manual or structural repair manual or yung CDL, configuration deviation list. Kunyari may mga missing part, missing panel, yung mga ganun. So, di ko na masyadong i-detalye lahat kasi medyo mahaba. So, yun lang ang gusto kong sabihin. So, sana may nakinig, nanood. Salamat po sa inyo. Sana mag-like and subscribe pa rin kayo kahit na medyo hindi masaya yung ano ko ba sasabihin, o parang medyo seryoso yung mga video ko. Anyway, sabihin ko ulit, di ako nagsasawang sabihin na actually it's my own personal documentary. Kaya ini-enjoy ko lang din yung ganito. So, may YouTube,
So, why not na i-upload ko sa YouTube, sa sarili kong channel. So, gusto ko lang pong i-share. So, para pagtanda ko, mapapanood ko pa rin tong video na to. So, tsaga-tsaga lang po sa buhay, sipag-sipag, paniniwala. So, pagka may problema, medyo pagkaya namang medyo kalma lang po ng konti. So, maiibsan man ang lahat. Maiibsan naman ang problema pag may mga solusyon naman po yan. So, ano lang po talaga, tiyaga sa buhay. Maraming po salamat. Good evening, mga ka-Abdiation.